Na isa pong pinagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Ano po, kakatapos lang po ng training nung January 3 to 6 po, amen po. At naniniwala po ako na ang lahat po ay napagpala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita at sa kanyang presensya. Amen po. So before po tayo mag-start, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang dalangin namin, patuloy mo kami na paalalahanan ng iyong mga salita at malaya ka, Panginoon, na pakialaman, Lord, ang mga buhay namin. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Hesus. Amen. Ayan po, isa pong pinagpalang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Katulad po nung mga napag-aralan po natin sa training, ano po, tayo po ay mag-aaral muli, magre-recap muli po tayo ng mga naituro sa atin ng ating mga pastor nung training. Amen po. Ang gusto ko pong i-share sa bawat isa sa atin ay yung tinuro po ni Pastora Leia. Shinare po niya sa bawat isa po sa atin na 3 things you must do to obey God. Ayan, gusto ko pong tanungin ang bawat isa na naririto, na nakikinig. Amen po, sino po dito ang gusto na makasunod siya sa Panginoon? Siguro po lahat tayo magsasabi ng amen. Amen po. At ang sabi po dito, meron tayong 3 bagay na kailangan gawin para tayo ay makasunod sa Diyos. Katulad po ng sinabi ng salita ng Panginoon, hindi lahat ay pinili. Amen po. Hindi lahat ay tinawag na maglingkod sa Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, kung meron po tayong mga katabi, o sabihin po natin sa sarili natin, mapalad tayo kasi taga-rema tayo. At ang mga taga-rema ay isa sa mga tinawag ng Diyos. Amen po. So, sabi niya, 3 things you must do to obey God. Number 1, sabi niya po dito, step out to your comfort zone. Amen po. Ano po ang meaning ng comfort zone? Ito po ay yung lugar kung saan ikaw ay komportable. Amen po. At katulad po ni Moises, ito po an example ni Pastora Leia, na isinugo din tayo ng Diyos sa mga lugar kung nasaan tayo ngayon. Amen po. Katulad po ng sabi po sa Exodus chapter 3 verse 10. Ayan, basahin ko po sa bawat isa po sa atin. Sabi po dito, Exodus chapter 3 verse 10, kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Amen po. Ito po si Yahweh ay ang nagsasalita kay Moises. Amen po. Moses is called and chosen by God. So you are. So are we. Amen po. Kaya tayo naririto ngayon, kaya ka nariyan kasi narinig natin ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya nga po hindi maintindihan ng karamihan ang pag-worker. Maraming question sa ginagawa nating paglilingkod sa Diyos kasi hindi lahat ay nakarinig ng tawag na maglingkod mula sa Panginoon. Amen po. Gagamitin tayo ng Diyos para lumaya ang marami sa bondage. Katulad po ng ginawa ni Moises, ginawa ni Yahweh kay Moises. Ang purpose kung bakit niya tinawag si Moises ay para gamitin sa mga Israelita, para makalaya ang mga Israelita sa bondage. Amen po, kasi hindi ito magagawa ng Diyos kung walang willing vessel. Amen po, kung walang tutugon sa pagkatawag niya. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, tayo po yung mga Moises sa mga simbahan po natin. Tayo po yung mga Moises sa pamilya po natin. Amen po. Kung hindi tayo susunod sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa po sa atin,
marami ang hindi lalaya sa sakit, sa kahirapan, sa kamatayan. Amen po. Kung maitatanong po natin, paano kaya kung si Moises ay hindi sumunod kay Yahweh? Alam niyo po, marami ang hindi makakarating sa Promised Land. Amen po. Katulad po ng sinasabi ni Pastor Boy, meron bang mangyayari kung hindi ka susunod sa pagkatawag ng Diyos sa'yo? Sa totoo lang po sabi niya, wala. Pero, meron bang mangyayari sa'yo kung hindi ka susunod sa pagkatawag ng Diyos sa'yo? Maaring physically, wala. Pero marami ba ang mamamatay marami ba ang mapupunta sa impyerno kung hindi ka susunod, kung hindi tayo susunod sa pagkatawag ng Diyos? Marami po, amen? At ang sabi po dito, kaya malaki ang parte ng pagsunod natin sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Yung binasa po natin kanina, na binigay na verse ni Pastora Leia, sabi niya dito, number 1, step out of to your comfort zone. Amen po, Exodus 3, chapter 10. Inutusan ni Yahweh na si Moises ay umalis doon kung saan naroroon siya, doon sa hometown niya. Amen po. At sabi niya, kailangan niyang pumunta sa Ehipto. Amen po. Yun yung place ng ng bondage. Amen po, ng sakit. Amen, Amen po. At ang sabi po dito, katulad po binanggit po ni Pastora Leia, kapag nagwo-worker ka, kapag naglilingkod ka, tinutupad mo ang prayer ni Jesus. Katulad ng sabi po sa Mark chapter 9 verse 38 na sabi niya, manalangin kayo sa Ama na magpadala siya ng maraming workers, sa English translation po. Kapag naglilingkod ka, kapag nagwo-worker ka, tinutupad mo lang yung prayer ni Jesus. Amen po. So, yun po yung number 1 thing you must do to obey God. Amen po. Step out of your comfort zone. Lagi pong sinasabi sa atin ng mga pastor natin na hindi po tayo lalago doon sa comfort zone natin. Kaya nga po, walang tinawag na propeta sa sarili niyang bayan. Kasi hindi tayo magiging effective. Amen po. Kung ikaw ay tinawag. Amen po. At ang sabi po dito, pangalawa, na bagay na kailangan nating gawin para tayo ay makasunod sa Diyos. Amen po. Number 2, fully surrender to God. Amen po. Share ko lang po sa inyo, katulad po ng shinare ni Pastora Trixie kahapon, yung sagot ni Lord sa prayer niya sa year-end fasting niya. At sabi niya po dito, number 2, pangalawang bagay na dapat nating gawin para tayo ay makasunod sa Diyos. Number 2 ay fully surrender. At syempre po, lahat po tayo may tanong sa Panginoon. Amen po. At alam niyo po, ang sagot ng Diyos sa fasting ko nung year-end ay yung deny yourself. Sabi ko, nung nabasa ko po ito ilang beses, siguro po 4 times sa New Testament, sabi ko, nagulat po ako kasi National Living Translation po yung Bible ko pong ginamit na pagbabasa. Nagulat ako, meron pala pong word na deny yourself sa New Testament. Amen po, something na Leviticus po yun. At nakakatuwa kasi ang Diyos ay mangungusap siya sa lahat ng paraan. Sa paraang hindi natin ine-expect. Amen po. At ang sabi niya po dito, sa Luke chapter 9 verse 23, if anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Katulad po ng sinabi ni Pastor Boy, nung training, ang pagwo-worker, ang paglilingkod ay araw-araw na denial sa sarili nating kagustuhan. Araw-araw na
pag-aalay ng buhay sa Diyos, araw-araw na pagpili sa Panginoon. Amen po. Kaya nga po sabi po ng number 2, hindi tayo makakasunod sa Diyos. Kung number 1, hindi tayo fully surrender sa Panginoon. Amen po. Tulad po ng sinabi po sa 1 Peter, sabi niya, give no foothold to the devil. Amen po. Ibig sabihin po, anything na hindi natin isinorender sa Diyos ay hindi magagamit ng Diyos. Ang makikinabang po nito ay ang kaaway. Amen po. Kaya nga po, maganda po na surrender tayo sa Panginoon. Amen po. Tulad po ng kino-quote ni Benny Hinn, Pastor Benny Hinn, madalas sa mga teaching niya. Sabi niya doon, die to self. Sabi niya, die to self. Sabi niya, mortify the flesh. Amen po. At ang last po, sabi niya po dito, malalaman mo, katulad po ng binanggit po ulit ni Pastor Boy, dagdag ko lang po ulit doon sa pangalawa, sabi niya, malalaman mo na mahal ng isang tao ang Diyos kapag hindi niya kayang iwan o ipagpalit ang gawain ng Diyos over matters. Amen po. Hindi po ba nakikita na lagi po nating nakikita o madalas nating nakikita yung sign ng cross? Amen po. Hindi po ba kapag narinig natin yung word na cross, may isip natin, syempre, kahoy, ay puno, di ba po? Si Jesus Christ. Amen po. Which is, ang cross po ay nagsisimbolize doon sa life of Christ. Amen po. Ibinigay. Every time na makikita natin si Jesus, every time na makikita natin ang cross, maisip natin na ibinigay ni Jesus ang lahat na mayroon siya. Wala siyang itinira sa sarili niya. Amen po. Kaya nga po, na pangalawa na kailangan nating gawin. Three things you must do to obey God. Fully surrender. Kaya nga po, maganda po na sa araw-araw, magkaroon po tayo ng self-check. Amen po. Ano pa ba yung mga bagay o aspeto sa buhay natin na hindi pa natin isusurrender sa Panginoon? Kasi maaaring ito yung dahilan kung bakit hindi tayo makasunod-sunod sa Diyos. Kasi may sarili tayong, halimbawa po, may sarili tayong pangarap na against sa will ng Diyos. O may sarili tayong kagustuhan na against sa will ng Diyos. Amen po. Or meron tayong plano na against sa will ng Diyos. Amen po. At kung hindi pa po surrender yung buong, sabi niya dito, from head to foot, sabi po ni Pastora Leia, from head to foot, kailangan tayo po ay surrender sa Panginoon. Kailangan napapakialaman tayo ng Diyos. Amen po. Amen po. So, pangatlo po, last na po ito. Sabi niya, 3 things you must do to obey God. At share ko lang po ulit dito po sa pang number 2. Fully surrender. Alam niyo po, nung time po na 2019 po kasi ako nag-start na mag full-time na worker. Amen po. Pero before then po ay 2 months na po akong worker nung ako po ay member pa lang sa Batangas. Pero alam niyo po, nung start po na nag-commit ako na full-time sa pag-worker ng 2019, naranasan ko po na mahirap maglingkod ng hindi ka surrender. Hindi tayo surrender fully, wholly sa Diyos. Amen po. Kasi na-try nyo na po bang yung tug of war? Hindi po ba mahirap yon? Lalo na pag malakas yung kalaban mo. Amen po. Talagang kahit na anong ibigay mong i-exert na force dyan, mahihila. At mahihila ka. Matatalo at matatalo ka kasi mas malakas yung kalaban eh. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, mahihirapan ng Diyos na gamitin tayo kung tayo po ay hindi suko sa Kanya. Yan nga po,
everyday ng buhay natin. Maganda po na tayo ay araw-araw nagbibigay ng offering ng buhay natin sa Panginoon. Amen po. Kapag sabi niya doon, if anyone wants to follow me, let him deny himself, take up the cross daily. Araw-araw nating bubuhatin yung cross. Amen po. Ano po ba yung cross? Yung kalooban ng Diyos. Amen po. So, sabi niya po dito, last na po ito, pang number 3, things you must do to obey God. Number 3 po ay love the Lord your God. Hindi po tayo makakasunod sa Diyos kung hindi po natin siya mahal. Amen po. Kaya nga unang-unang requirement ng Diyos sa bawat isa sa atin sa Mark ay love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Amen. Ire-require po ng lahat. Ire-require po ng paglilingkod natin sa Diyos ang lahat sa bawat isa sa atin. Amen po. At ang sabi po ni Pastora Leia, sabi niya dito, dapat 3 times a year magkaroon ka sa Lord ng vow. Amen po. Tuwing camping, di ba po, nire-renew natin yung commitment natin, yung vow natin sa Panginoon. Amen po na, Lord, magpapatuloy ako. Amen po. Regardless ng mga naranasan natin sa field, naranasan natin sa ministry, naranasan natin sa buhay, Lord, maglilingkod ako. Kaya nga po, sabi po na Ecclesiastes chapter 5, verse 5, sabi niya, kung mangangako ka, tuparin mo ito. Kasi ayaw ng Lord na mangangako tayo na hindi natin tutuparin. Meaning, pinanghahawakan ng Lord yung mga pangako natin na, Lord, magpapatuloy ako. Lord, maglilingkod ako sa'yo. Kahit pa po, matagal na yan na pangako natin sa Panginoon. Tulad po nung mga nakaraang taon, tatanong ako sa Panginoon, Lord, bakit ba ako nandito sa pag-worker? At alam niyo po, ang isa sa sagot ng Panginoon, pinaalala niya po sa akin, yung pangako ko nung altar calling nung 2014 sa camp, na nakataas yung kamay ko, ang sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Amen po. Kaya nga po, number 3, love the Lord your God. Amen po, ulitin ko po ulit, ang binanggit po dun sa training, malalaman natin na mahal natin ang Diyos kapag hindi natin kayang iwan o ipagpalit ang gawain ng Diyos over matters. Alam ko po na marami pa po ako ang pagdadaanan sa field, tayo na pagdadaanan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang sinasabi nga po ni Pastor Boy, katulad na nabanggit niya, ang Diyos ay hindi after doon sa nakaraan. Amen po. After siya doon sa ngayong present. Amen po. So, isang maganda at mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, dalangin namin na samahan mo kami sa araw-araw na buhay namin, sa paglilingkod namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na matupad namin ang mga pangako mo sa bawat isa sa amin. Ang mga pangako namin sa'yo, O Diyos. At Lord, tulungan mo kami na makapagpatuloy sa'yo dahil ayaw namin na manahan sa sarili naming lakas. Patuloy kami na magiging reliant, Panginoon, sa'yo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy din na pagpalain mo ang bawat isa na naririto ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin.